Eto po pag-usapan natin, ah. Kanina lang, hinuli si Jason sa naku patindi, grabe. Grabeng kalokohang ginagawa nito. Alam mo yung timing? Kasi huhulihin mo siya Thursday ng gabi, holiday ang Friday, tapos weekend, Saturday, Sunday, walang opisina. So, hindi makakapag-bail si Jason sa. Ang galing nung timing, 'di ba? O diyan ka muna. Oh, they will try to destroy the spirit of Jason sa. Kasi pagka nahuli ka doon, 'di ba? Kukulong ka doon at pambihira. That is very dangerous for Jason sa. Kasi yung edad niya. Alam niyo po, madalas po naming nakakasama 'to si Jason sa lalo't 'pag kami nasa Davao. Uubo-ubo na po si Sir J. Ha. Ang dami namang araw na puwedeng i-serve yung warrant, hindi naman tatakas yung mama. Sinadyang i-serve nang hindi siya makakapag-bail agad. Tingnan po natin. Bitbit ang warrant of arrest na inisyu ng Branch 118 ng Pasay RTC. Inaresto ng mga tauhan ng NBI Organized International Crime Division, Cybercrime Division at Technical Intelligence Division ang dating TV host na si Jay Sonza. Okay, pero linawin ko lang, Ay, wag yan. Wag muna, wag yung posas kasi. Kaugnay ito ng reklamong cyber libel bunsod ng pagpapakalat umano ni Sonza ng mga peking medical record kaugnay umano ng kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos online. Na-issue po kanina. Okay. Ang tanong ko lang dito sa pagkakaaresto kay Jason kayo na sumagot, no? Kayo na, ilagay nyo dyan sa comment section. Bago nyo po ilagay ito sa comment section, bago nyo sagutin yung tanong ko, ako yung papaalala lang muli. I-like nyo po itong vlog na ito, At huwag kalimutan, mag-subscribe sa channel, Coach Oli News. Like and subscribe. Okay, lagay nyo dyan sa comment section. Yung nangyari ba kay Jason sa hinuli, na-aresto, o na-stop lang? Kasi hindi na natin alam kung anong definition ba ang nahuli kay Bongbong Marcos. Hindi na rin natin alam kung ano yung na-aresto sa bokabularyo ni Claire. So, dapat maglabas ng opisyal si Claire Castro kung siya ba ay nahuli, na-aresto, or na-stop. Yung bihira, no? Yeah. Ganyang gumawa. Isipin mo si Jason sa ikinulong dahil binagbibintang ang fake news peddler. Si Bongbong nga, fake news peddler, presidente pa eh. Nahuli daw hindi naman daw nahuli. May pumasok, wala daw pumasok na barel sa KOJC, napakadami namang pumasok. Oh. Tapos hindi nyo, ang tagal-tagal nyo hindi nyo mapakulong yung pinsa mong magnanakaw. Diba? Ang ipakukulong nyo yung media. Pambihira tong gobyerno mo, Bongbong. Iyaan ang legacy mo. Mang-api ng media, parehas ng tatay mo. Ng warrant ng RTC ng Pasay kaninang hapon at agad po nating pinakilos ang OTCD, ang TRD at ang CCD po natin. It's a joint operation at nahuli nga po siya dito sa... Pagka ang bilis niya itong si Matibag manghuli, no? Excited siya, naglabas ang RTC, arestuhin din. Arestuhin. Pero alam nyo ba, ang daming kapalpakan na ginawa dyan. Una, nakalagay, no bail. Paano no bail? Pangalawa, halata mo naman yung timing. Para hindi agad makapag-bail nga si Jason sa. Hindi ma-question. Kasi nga walang opisina. Pangatlo, mali yung kasong ipinasok. Hindi naman daw yun. Pambihira, hindi na kayo naawa dun sa matanda. I mean, okay lang naman kung, sige, sabihin natin mali yung sinabi niya. Di kasuhan ninyo ng tama, hindi yung ikukulong nyo na lang doon sa weekend na hindi siya makapag-bail agad. Tapos no bail. Papatayin niyo yung mama para lang hindi magbalita ng against sa amo yung si Bongbong Marcos.
Samantalang yung mga amo ninyo nagnanakaw, wala kayong hindi nyo makulong. Project 8 Quezon City at sa kasalukuyan po ay pinoprocess po ngayon ng NBI po. Ito po ay kaugnay sa kaso niya ng paglabag ng cyber law natin na may kinalaman po sa pagpapakalat ng maling balita sa ating pong Pangulo at ito nga po kaso niyang to, i-no-bail po ito. Ayon kay Sonza, mapapiyansa na dapat siya nang biglang inabutan ng NBI agents sa kanyang tirangan sa Quezon City. I know this is all set up, so don't worry. Did you expect this to happen? No, I was ready to post my bail kanina. Opo. Kaya lang, wala pang warrant kanina eh. Okay. That's why I'm surprised they have a warrant tonight. Uh-huh. The judge was not supposed to be in the office kanina. Okay po. And it was supposed to be a bailable, hindi siya nakalagay dito, non-bailable. We know the process naman eh. Oo. Ano masasabi niyo din, sir? No, we will go through the process, no problem. Handa naman daw si Sonza na tumalima sa proseso na kakibat ng kanyang pagkakaresto. Inaasahang bukas Etong isang ano dito eh. Yung etong pagkakahuli kay Jason sa sana naman ako'y mali. Pero sa palagay ko tama ako. Dalawa po yan eh, ang huhulihin talaga dyan. Ha? Si Jason sa, si Sir J at saka si Ka Eric. Si Ka Eric lang medyo palos, nakatakas. Oh. Si Jason sa, kaya nasa Maynila ay para mag-post ng bail. Kasi taga Davao yan eh. Nandito siya, sabi ng kanyang abogado, para mag-post ng bail. Pero, nung hapon, wala pa namang warrant of arrest. So, hindi siya makapag-post ng bail. Diba? Tapos, biglang lumabas, biglang andyan na yung NBI, poposasan na siya. Alam nyo po, dati naman to hindi lang ngayon. Hindi ko sa pinagbibintangan yung NBI ngayon. Pero usually daw ang ginagawa dyan, sinisikreto talaga yung warrant of arrest. Nang sa ganun, yung tao ay hindi makapag-bail. At tandaan po natin, ang purpose ng bail para masiguro yung tao na ay hindi tatakas. Ibig sabihin, karapatan yun. Meron talagang kaso, pwede kang mag-bail. Uhulihin ka, tapos magbe-bail ka. So, wala pang warrant of arrest, kaya hindi siya nakapag-bail. So, hinuli siya ng gabi, so hindi na siya makakapag-bail kasi kinabukasan nga, walang pasok. Nakikita niyo yung bad faith dito? Ganun po yung naging sitwasyon. So, parang sinadya. Eto pa. Parang talagang iisa-isahin yung mga vloggers. Specifically, mga taga-SMNI. Kami po, kinasuhan ni Trillanes. Etong masakit. Baka mamaya, yung ginawa kay Jason sa gawin din sa amin. Na yung kaso ay bailable naman, itatago, ilalabas ng weekend. Ako yung nagsasalita ngayon para kung sakaling nangyari, mahalungkat nyo tong sasabihin ko. Tapos, hindi makapag-bail. Tapos, over the weekend, nandun muna sa kulungan. Tapos doon kakausapin. And who knows what will happen inside. Kasi baka sunod-sunod to eh. This could be possibly an attack sa mga vloggers na may killing kay PRRD o sa Duterte. Or also, at the same time, or attack sa SMNI. SMNI po yan dalawa, si Ka Eric tsaka si Tapos kaming banateros, lahat may kaso. Kinasuhan. Except si J. Guevara na lang. Diba? Mukhang si J. Guevara maiiwan sa amin. Pambihira. So, I hope pag kami tutuloy namin yung laban namin. Hindi po kami uurong dito. Tulungan po tayo. But hopefully, kung mangyari po yan, suportahan natin.
Suportahan natin si Jason sa ako'y nananawagan sa inyo. Suportahan nyo kami. Ang sa amin lang naman, yung binalita ni Jason sa FYI pala, hindi ko binalita yon. Pero kami, patuloy namin isisiwalat. Kailangan masugpo ang mastermind ng Ghost Project at saka flood control scandal at yung mga maleta. Dahil yan ang nagpapahirap sa Pilipinas. Wag naman sana na pag-initan ang media. Ang pag-initan nyo, sir, yung maleta boys. Yun ang mga pag-initan ninyo. Wala kayong puso eh. Sana matibag, hindi kami nagkakamali. Sana ang hinahabol ninyo yung mga magnanakaw. Hindi yung mga nagsasalita laban sa gobyerno. Ay magre-return ng warrant ang NBI sa korte. Kung sarado ito bukas dahil sa holiday, posibleng ilipat sa NBI Detention Facility si Sonza mula sa NBI headquarters kung saan siya magpapalipas ng magdamag. John Consulta, GMA News. Suwestyon ng kampo ni Jay Sonza ang pag-aresto sa kanya. Ayon sa abogado niyang si Attorney Mark Tolentino, inaasahan nila ang posibleng warrant para sa kasong cyber libel. Pero hindi para sa unlawful publication na anyay isang very minimal offense lang. Ang ganitong kaso raw ay hindi dapat ituring na non-bailable offense. Kaya nga, yun, unbailable. Grabe, ang daming maling nangyayari sa bansang Pilipinas. Pinisyon din nila ang isinampang Unlawful use of means of publication. Non-bailable? Ano yan? kaso ng NBI na anilay wala namang personal na kaalaman sa nagawa umanong paglabag. Giit ni Attorney Tolentino, ang NBI ay hindi direktang biktima ng kontrobersyal na publication bagamat may kapangyarihan nitong mag-imbestiga. Pinisyon din nila ang pagsasampa ng kaso sa Pasay RTC gayong ang sinasabing apektadong opisina ay nasa Maynila. Oh, 'di ba? Yun yung isa sa dalawa sa issue, 'di ba? Ang nagsampa NBI. Samantalang ang affected dito si Bongbong Marcos. So ang NBI ba ay tagapagtanggol ni Bongbong Marcos o tagapagtanggol dapat ng taong bayan? Yes, may karapatan sila mag-imbestiga. Pero hindi nga nagrereklamo si Bongbong eh. Hindi nga complainant si Bongbong Marcos eh. NBI lang to. Pangalawa, hindi dapat sa Pasay sinerve. Dahil ang complainant sa Malacanang, sa Maynila, sa ibang lugar. Diba? Hindi ko alam kung ano yung eksaktong lugar, pero ang punto rito ng abogado, iba yung lugar ni Bongbong Marcos, iba kung saan nahuli si Jason sa iba sinampa. Naiintindihan po? Saan katutak ang mali na nangyari diyan kay panghuhuli kay Jason sa? Hindi na nga tama na bakit may media agad. Napansin ninyo? Manghuhuli may media agad. Talagang gusto nilang mambaboy. Manghuhuli, papakita mo pa ipinoposas. Tapos merong nilabas na picture na mugshot. Di ba? Voluntaryo rin daw na sumuko ang kanyang kliyente para harapin ang mga kaso at wala raw itong intensyong magtago. We believe, our team believe na may pagkakamali sa court. Bakit nag-issue sila ng warrant of arrest na itong kaso na ito, bail is not required. Bail is not required is different from a non-bailable offense. We will file a proper manifestation sa court na to issue an order informing or requiring the NBI to release immediately our client. Halatang minadali yung kaso eh. Naku, dapat ma-Supreme Court to. Next po. Ito, pag-usapan natin tong balita na ito dahil ayon sa balita na ito, di umano umuulan ng pera sa Congress, sa Kamara. Naku, pambihira. Kaya ito po magkakaroon po ng botohan. Okay? Kung ipapasa na po ang impeachment sa Senado. Tandaan nyo po yung boboto
para sa impeachment. Yung pabor sa impeachment. Chances are, nakakatanggap ng pera yan. Sinabi po ni Chanco yan, di ba? Last time, yung pumirma sa impeachment ni BP Sara, nabigyan. Nagkaroon ng nirilisan ng pera para di umano sa proyekto. Pero gano'n na rin naman yun. Parang bayad. Kahit si Pulong sinasabi, iipitin. Yan ang nangyayari po ngayon. Takutan. At ang number 1 nananakot dyan, si Charis. Itong si Sandro Marcos. Grabe itong pamilyang Marcos, no? Sakit sa bangs. Ano bang naitulong ng pamilyang Marcos sa Pilipinas? Para matuloy yung impeachment, tatakutin. Iipitin yung budget nyo. Pag hindi kayo papabor sa impeachment ni BP Sara, di umano. So tingnan po natin yan. Unang iniulat ng Billionaire News Channel ang mga umano'y usapin ng tila paghahanda ni Majority Leader at Presidential son Sandro Marcos para sa inaasahang botohan sa House Plenary kaugnay sa impeachment ni VP Sara. Sa ulat, ilalabas na rin umano mga for later release na pondo ng mga mambabatas. Walang kumakantang mambabatas tungkol dito sa ngayon. Si Manila 2nd District Representative Roland Valeriano, wala raw nababalitaan. So negative, para sa kanya negative. Karamihan naman niya sasabihin negative eh. Diba? Or itatago, yung iba itatanggi. Pero hindi ka marireleasean ng budget. Or pag yung for later release, marirelease na pag ikaw ay sumang-ayon sa impeachment. Gayon din si Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando. Wala ring nababalitaan si Novara City Congressman Toby Tiangco. Pero sa mensahe niya sa BNC, may lumabas anya ng Special Allotment Release Order o SARO na nagkakahalaga ng 90 million pesos para sa kanyang distrito noong April 17. 3 araw ito matapos ang pagdinig ng House Justice Committee kung saan lumantad sa pagdinig ang self-confessed bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga. So alam nila magsasalita si Chanco, di ba? So wala na siya nabalitaan, sinikreto na siguro sa kanya. Pero may natanggap daw. Galing naman sa kanya. 90 billion. Hindi natin alam kung ano talaga ang purpose nito, di ba? Pinabulaanan naman ng ilang kongresista ang issue. Ang masasabi ko lang ay wala ako natanggap na ganun tawag. I am a member of the minority and perhaps you should ask the other members of the House. Well, inaasahan na natin na mayroong ganyan lalabas na mga balita at black propaganda padating dito sa... Yung pala pangalan nito. Si Congressman Sendanya, never heard eh. Kaya natatawag ko siyang Congressman Ngiwi. Ito yung pala, yan pangalan niya. Para sa kanya daw, ina-expect na niya na may darating na ganyan. Ano ina-expect mo? Darating na maleta? usapin ng impeachment. Pero sa dulo, tandaan natin, constitutional mandate ng House of Representatives ang mag-initiate ng impeachment at eventually iakyat ito sa Senado. Ayan. So, sa madaling salita, trabaho nila. Trabaho nyo maging patas. Ang laging pinagsasabi nila, trabaho nila yung ginagawa nilang pag-impeach kay BP Sara. Kay Bongbong, wala kayong nakita. Alam mo, wala namang problema kung talagang kakasuhan nyo at papa-impeach si BP Sara eh. Pero halatang-halata lang naman, kaya nyo pinai-impeach si BP Sara, hindi dahil sa pagsisilbi sa taong bayan at sisilipin nyo yung kanyang mga nakaw di umano kahit wala naman. Kaya nyo sinisilip si BP Sara dahil ayaw nyo mapaupo sa 2028. Kasi kung kayo ay sisilip sa nakawan, at kayo'y sisilip sa mali, at kayo'y sisilip sa confidential funds, imposibleng mamimiss nyo si Bongbong Marcos. Andoon po ang issue. Double standard kayo. Ipokrito kayo. Wala pong issue doon sa karapatan, doon sa trabaho ninyo magpa-impeach. Diba? Paano mo napuna? Halimbawa lang to hindi ko sinasabing magnanakaw si Sara. Halimbawa lang ito. Okay? Halimbawa nag-shoplift si Sara. At ikaw ang gwardya. Nakita mo. Hinuli mo. Dinala mo si Porcinto. Tapos pumasok si Bongbong Marcos kinabukasan.
Hinold up. Tinangay lahat ng pera. Tinangay lahat ng mga bilihin doon. Tapos wala kang imik. Pumasok, lumabas. Tapos tinatanong ka sinong nagnakaw, hindi mo alam. Naiintindihan po natin. Ulitin ko, hindi ko sinasabing magnanakaw si Sarah. Pero for discussion purposes, kung ganun nga ang sitwasyon, na napaka-plastic nyo, mga animal kayo. Napaka-plastic ninyo. Tapos sasabihin mo, ginagawa ko lang ang trabaho ko bilang gwardya. Gunggong. Kung ginagawa mo ang trabaho mo bilang gwardya o ginagawa mo ang trabaho mo bilang congressman, imposibleng na mismo yun ng hold up, ng limas ng gamit. Naiintindihan po ninyong ibig ko sabihin? Imposibleng na-miss nyo yung mastermind. Huwag nyo, niloloko nyo pa taong bayan, kaya nakakabuisit itong mga... Doon na nga kayo sa bundok. Para meron naman kayong ambag sa Pilipinas. Itong singiwi, oh. Si Congress Miao Kiko Barsaga hindi direktang sinagot kung totoo ba ang aligasyon sa presidential son. Pero sinabi niya sa BNC na kagaya ng kanyang ama, kikilos rin ang batang Marcos para ma-impeach si BP Sara at babaliwalain nila ang negatibong epekto nito sa bansa at sa ekonomiya. Makuha lang nila ang kanilang gusto. So sa madaling salita, para kay Kiko Barsaga, gagawin itong mga to, lalong-lalo na itong mag-ama, si Marcos at si Sandro. Para lang hindi makaupo si Sara. Kahit na lumubog tayo sa kumunoy, kahit na lumubog tayo sa utang, kahit na lumubog tayo sa kahirapan, hindi na nga naaasikaso. Next week, tataas na naman ang gasolina. Alam nyo ba yan? Magkarga na kayo this week. Tapos aasikasuhin yung mga animal kayo. Pataas-taas pa kayong kamay, mga animal kayo. Sa agenda ay Sayamir Fuentes. Abante. Ay, nako. Eto, alam nyo po, alam ko inyong nabalitaan na nagdesisyon na po ang Korte Suprema patungkol dun sa Fort Weed. Ayan po yung malaking pinag-uusapan before. Na merong definition ng Fort Weed. Kaya nga naman, itong Tambaluslos Group, itong grupo ni Martin, Martin Rivera, hindi, Martin Maleta. Itong grupo ni Martin Maleta, galit na galit kay Chis Escudero. Alam naman natin na isa sa mastermind ng ayaw makaupo si BP Sara sa 2028 ay si Tambaluslos. Ito si Martin Maleta. Kaya nga naman kita natin ang galawan dyan sa Kongreso. So, hindi natuloy yung impeachment ni BP Sara last year. At ang sinisisi, ito si Chis Escudero. Dinisisyonan ng court ngayon. Supreme Court upholds Escudero position on Senate control of impeachment trial timing. Ibig sabihin, yung pinagtatalo ng Fort Weed, all along, tama yung ginawa ni Chis Escudero. Di ba? Ginawa lang ni Chis Escudero yung tama. Kasi kung minadali niya yun, illegal naman. Bigyan ko kayo ng halimbawa. May mga pagkakataon na hindi po dapat ang sukatan ay laging minamadali. Halimbawa, gusto nilang singilin. Di umano itong si PRRD ng pagpatay. Di ba? Anong ginawa? Kinidnap si PRRD. Kinalimutan na ang due process. Di ba? Maraming ganong pagkakataon eh. Katulad tong kay BP Sara. Kahit unconstitutional yung pagkapasa ng impeachment, gusto nilang ituloy. Di bali ng illegal, basta madaliin.
Yun po ang naging malaking labanan last year na lumalabas tama si Chis Escudero. Ngayon, eto ang nabalitaan ko. Eto galing po sa reliable person, okay? Hindi po ito galing sa yung mga vloggers sa kabila na parang gusgusin. Hindi po. Hindi po ito galing dun sa mga vloggers na hindi connected sa politika na parang nagbebenta ng motor, dinala na dito, nagbebenta ng ginto, nagpolitika na. Hindi po. Galing po ito sa reliable person na well connected sa gobyerno. Eto balita. Etong mga darating na linggo, forthwith, tandaan nyo to, malalaman nyo kung tumatama. Forthwith, mamadaliin, siraan si Chis Escudero. Dahil ang umuugong, gumagalaw na, papalitan ang liderato ni Tito Sen. At hindi maaalis na si Chis Escudero nung panahong siya ay Senate President, ang Blue Ribbon Chairman, si Marcoleta. At nung si Marcoleta ang nag-iimbestiga, napakaganda ng investigasyon. Napakaganda ng pamamalakad ni Chis Escudero as Senate President. Naging noontime show lang naman tayo. Naging Itbulaga tayo. Nung pumasok-pasok, ayan si Tito Soto at syempre yung boyfriend niya, pinasok niya. Si Ping Lacson. At alam nyo na ang istorya. Hanggang ngayon, wala pang nangyayari. Hanggang ngayon, hindi pa naiimbestigahan si Tambaluslos. Hanggang ngayon, ayaw ipatawag si, yung 18 Marines. Pati si Gutesa ayaw ipatawag. Galit na galit tong Team Martin Maleta kay Chis Escudero kasi si Chis Escudero ang nagbanggit kay Tambaluslos. Nakikita nyo na. Ito maganda dyan. Kung tunay na mapapalitan si Tito Sen, hindi natin alam. Pero ang ugong-ugong naggagapangan na sa loob. Ang ugong-ugong magkakaroon ng palitan ng liderato kasi hindi makukuha ang hustisya hanggat nakaupo si Tito Soto at yung boyfriend niyang si Pinky Lacson. At hanggat ang dyan yan, si Ping Lacson walang mangyayari. So definitely, kailangan mapalitan si Tito Soto. Kaya yan ang balita, may taning na. Ngayon, hindi natin alam kung makakakuha sila ng numero. Kaya yan ang ipagdasal po natin. Na ma-expose itong mga magnanakaw. Matanggal sa posisyon itong nag-aabuso ng kapangyarihan. Matanggal sa posisyon yung pinagtatakpan yung mga magnanakaw. Matanggal sa posisyon itong naghahadlang sa investigasyon dito sa mga Maleta Boys. And makakuha sila ng numero. Tandaan po natin, meron ng attempt last time. Di ba? Another attempt. But this time, mas crucial ngayon. Kasi it includes the impeachment of BP Sara. Kaya lahat sa tingin nila hindi papanig sa impeachment, kailangan banatan. Lalong-lalo na po si Chis Escudero. Dahil nga si Chis ay posibleng ipalit. Isa sa kinukonsider na ipalit kay Tito Soto. Yan po ang ating nadinig. So abang-abang lang natin, abang-abangan nyo lang kung ito ay tunay na mangyayari.
Basta, basahin ko ito. The court found no unlawful delay and declared the case moot after earlier rulings nullified the articles of impeachment against Duterte, leaving no basis to complain that the Senate to proceed, illustrating the dadadadadadan. So sa madaling salita, yung isinampa labang kay Cheese before, lumalabas na tama ang ginawa ni Cheese. Kita mo? Ano lang to eh. Time will reveal. It takes time. Ha? Pero all along, tama pala si Cheese. Tapos, after a few weeks, nag-declare ang Supreme Court din na yung impeachment before unconstitutional. So nakita nyo? So sa madaling salita, lahat naman ng ginawa ni Cheese. Abogado po ito si Cheese, hindi natin pinagtatanggol. But definitely, kung titingnan natin ang ginawa ni Cheese compared kay Tito Soto, it's just like night and day. Napakalayo po. Hindi sa pagtatanggol. Pero wala tayo makukuhang hustisya kay Tito Soto. Kaya yan ang balita natin, ito si Tito Soto may taning na. As Senate President. Diba? Lahat pala nung ginawa ni Cheese naayon sa batas. Hindi according to Coach Oli according sa Supreme Court. Ang problema natin ngayon, ang mga mambabatas ayaw sumunod sa korte. Yan ang malaking problema natin. Kaya hindi na natin walang asenso tong bansa natin. Tanggalin na kaya natin yung korte kung ayaw nilang sumunod. Di ba? Ipapakita ko sa inyo to. Ha? Ito yung mga tao ayaw sumunod. Ang titigas ng ulo. Ito, tingnan natin, ha? Tingnan natin ito. Ano ang masasabi ni Tito Soto patungkol doon sa usaping Fort Wid? 'Di ba? Dapat mayan, madaliin natin kahit walang due process, kahit wala na sa batas, etc., etc. Tingnan natin kung susunod sila sa desisyon ng korte. Tingnan po ninyo. I think the Supreme Court decision is based on the petition. It is hindi naman sumasaklaw yung decision niya sa trabaho ng Senado. It doesn't have anything to do with the work of the Senate. We are co-equal of branch. That's why tama yung decision nila. Pero as far as that petition that was filed to them is concerned. So sa madaling salita, para kay Tito Soto, tama yung desisyon ng korte doon sa Fort Wid na ginawa kay Cheese Escudero. Ginawa ni Cheese Escudero. Pero hindi po papasakop ang Senado sa desisyon ng korte. Ibig sabihin, yung desisyon na forthwith ng Senado, hindi nila susundin. Naintindihan po? Yung forthwith na yun yung last year. Tama daw yun. Pero ngayon, iba na ang forthwith. Ibig sabihin, sakto yung forthwith noong sitwasyon before. Pero sa ngayon, iba ang magiging sitwasyon. So sa madaling salita, paikot-ikutin natin, itong si Tito Soto, hindi susunod. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang susi, kung gusto natin makuha ang hustisya, mapalitan si Tito Soto. Wala na po sa atin yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, ipagdasal na lang natin. Wala po sa atin, hindi natin kontrolado yan. Nasa kanilang mga senador. Kaya nga ang balita ko sa inyo, naglalakap sila kung magkakaroon sila ng numero para mapalitan si Tito Soto. Hanggat nakaupo yan, uupong Blue Ribbon Chairman si Pinky Lacson. At hanggat nakaupo si Pinky Lacson, etong mga maleta boys, yung totoong mastermind, hindi maiimbestigahan yan. Ang tagal-tagal, isipin mo ang problema natin. Ang pinaka-problema natin, yung nakawan sa ghost projects.
Ang pinaka-problema natin, yung bilyong-bilyong nakawan sa flood control scandal. Yung pagtaas ng gasolina. Para kay Tito Soto, ang forthwith, yung impeachment. Ang gago, di ba? Ginagago tayong mga Pilipino. Kung merong forthwith dito, ang dapat forthwith na inaasikaso ninyo, paano nyo mahahanap yung mga mastermind na yon nang mabalik yung perang ninakaw sa atin, bilyon. Ang pagkakasabi pa nga, close to trillion. Iyan po ang nawawala sa pera ng taong bayan. At hahabulin ninyo yung si BP Sara na ang issue 150 na confidential funds. Iyan ang fino-focus ni Tito Soto. Yun ang dapat forthwith. Nakita nyo ng laki ng problema natin. Ang problema, isa pa, ito ring mga senador Diba? Ito mga senador na palipat-lipat na hindi natin malaman. Yung lumipat sa majority. Kasi kung hindi lumipat sa majority yon, hindi uupo Senate President to, hindi magbumukhang itbulaga itong Blue Ribbon ni Pinky Lacson. Naiintindihan po natin. So sana yung mga lumipat sa majority matauhan this time at makuha natin yung numero. Kasi ngayon pa lang nakikita na natin. 'Di ba? Hindi malalayo na ang gagawin nila dito papaspasin. Papaspasin nila yan nang sa ganon matanggal si BP Sara. De kesyo labag ang due process. Kitang-kita nyo na It is as if yung ginawa kay PRRD na kinidnap. Basta si PRRD madala sa dahig, hindi baling hindi siya humarap sa korte, hindi baling malabag ang due process. Basta forthwith, dalhin si PRRD ron. Same thing, basta forthwith. Simulan. Diba? Kalimutan na natin yung problema ng nakawan sa ghost projects. Kalimutan na natin yung paglubog na ekonomiya. Ang taas na ng dollar ngayon. Ang stocks natin, makinig kayo ang stocks natin bagsak. Diyan pa lang makikita nyo yung mga investor natin umaalis. Yung peso natin bagsak, ang taas ng dolyar. Ang negosyo sa atin bagsak. Pagtaas ng gasolina, umaakyat. Tapos anong inaasikaso ng mga kumag na to? Not on the way the Senate is conducting itself. But as far as And in this case, if ever we do receive the articles of impeachment, we will act on it forthwith. Sa akin, forthwith the following day. Kita mo. Forthwith the following day. Kasi may issue Mayroong pinag-uusapan. Magbobotohan sa Congress. May 11. So kung sakali, matransfer sa kanila yung articles of impeachment, May 12 o May 13, we don't know kung kailan. Kung halimbawa, matanggap nila na May 12. Ano ba yung May 12? Basta hindi, basta hindi weekend. Alam ko hindi weekend yan O, halimbawa, matanggap nila na May 12 o May 13. Sa the following day, May 14, Thursday, sisimulan na. Yan ang gusto ni Tito Soto. Naka-break ang Senado. So magbi-break ang Senado. So walang break. Basta importante. Samantalang nung iniimbestigahan at pumuputok yung issue patungkol dito kay Lagutesa, dito sa flood control. Pag-schedule ng break nila, break. Imbis na nag-iimbestiga sila. Ganito ka-ipokrito itong mga ito. Nakukuha nyo na? Mamadaliin nila basta yung gusto nilang madaliin. Magbe-break sila pag kinakailangan hindi maimbestigahan ang dapat maimbestigahan. Pero pag patungkol kay BP Sara, mabilis tayo dyan. Ganyan po lumalabas di ba? O eto pa.
Ito pa. Isa pang mas marunong. Kikita nyo etong mga hindi abogado, sila pa yung mas marunong sa Supreme Court. Ang tindi, no? Etong mga mambabatas, sila pa ang ayaw sumunod sa batas. Akala mo tali-talinuhan. Di ba? Pakinggan nyo to si Congressman. Anong pangalan nito? Pakilagay sa Nakalimutan ko pangalan. Pakilagay sa comment section anong pangalan. Huwag po kakalimutan ha. Oo. Sa mga hindi pa po subscriber ng channel na Coach Oli News, subscribe po kayo. Ulitin ko, Coach Oli News. Anong pangalan nito? But anyway, tawagin na lang ko muna siyang Congressman Ngiwi. Yun muna. Hindi kita iniinsulto pero nakalimutan ko talaga pangalan mo. Pagpasensya na natin. But anyway, totoo namang Ngiwi ka eh. 'Di ba? Obvious naman, 'di ba? Hindi naman tayo nagsisinungaling, yung totoo. So, pakinggan po natin yung sasabihin ni Congressman Ngiwi. With all due respect to the Supreme Court, we disagree with this interpretation of forthwith. No, malinaw kasi from the constitutional framers kung ano ibig sabihin ng forthwith. At malinaw sa lahat, kahit sino nagbabasa ng diksyonaryo, ito ay immediately. And holding public officials accountable is an ASAP task. As soon as Yun. So sa kanya, ang forthwith, immediately. Regardless kung may malabag kang batas. Ganun yun eh. Diba? Ganyan yung pinapalabas nito. Hindi ko alam kung ito bang sinasabi niyang interpretasyon ng forthwith galing sa bundok o doon sa mga kaibigan niya sa bundok, sa tropa niya. Hindi ko alam. Pero yan ang interpretasyon nitong mama na ito. Kaya ako sabi ko sa inyo, lagi kong sinasabi, it's about time. Tanggalin na po. Diyan po nakapasok. Nung panahon ni Cory, itong itong party list. Dapat tanggalin. Tandaan po natin na hindi ko po nilalahat. May mga party list namang maayos. Pero yung party list na maayos, that is an exception to the rule. This is the general rule. Hindi naman sila directly voted by the people. Diba? Tingnan niyo. I mean, yung tawaging congressman to, parang, ganito na congressman natin. Look at him. Diba? Tingnan nyo kung tama ba yung sinasabi niya na I beg to disagree pa. Alam mo, wala kasing problema kung ganyan din kayo kay Bongbong Marcos. Isipin nyo, kay Bongbong Marcos, hindi nyo pinapasa. Hindi pumasa yung sufficient in substance and in form. Hindi pumasa yung kay Bongbong Marcos. Nasang katutak ang confidential funds. Ibig sabihin, yung mga ganitong congressman, itong si Congressman Ngiwi, and the likes of him, are hypocrites. Double standard. Diba? I beg to disagree with you. Okay? Kung kinakailangan managot ng Duterte, padaanin nyo sa due process. Bakit hindi nyo idemanda? Halatang halata na ayaw nyong manalo si Sara dahil hahabulin yung mga namumundok, yung mga extremist, and the likes, the NPAs, the rebels. Di ba? Mga drug lords, mga drug addicts. Yun ang hinahabol nitong mga to eh. And they are supported by Martin Maleta. Kita naman eh. From the very start. Katangan nyo na lang kung hindi nyo alam. Kitang-kita naman ang panig na itong mga to. So, it's insulting na isipin ninyo. Kokorikin ng ganitong klaseng tao ang Supreme Court.
Kaya sabi ko, tanggalin na kaya natin ang korte. Kasi ayaw nyo na, yung mambabatas natin ayaw namang sumunod eh. Kayo na lang kaya. Diba? Kayo na lang maghusga. Kayo na lang maging judge. Possible, kinakailangan gawin, kinakailangan mapanagot sa kanilang pag-abuso sa kapangyarihan kasi the more they stay in power, the greater damage they inflict on government and on the people. Ayun sabi niya, the more na mag-stay si BP Sara in power, mas malaking damage. I'm sorry po. I beg to disagree as well. Yung the likes of you, Congressman Ngiwe, if the likes of you will stay in power, mas malaking problema sa Pilipinas. Dahil the likes of you, walang naidulot na maganda sa kapayapaan ng bansang Pilipinas. The likes of you, walang nagawang maganda para masugpo ang mga bayolente na tao. The likes of you, walang nagawa para mapaganda ang ekonomiya ng bansang Pilipinas. Ano bang nagawa nyo? Sige nga, anong nagawa nyo sa bansang Pilipinas? May natulong ba kayo? Meron ka na bang nahuli man lang na drug addict? Meron ba kayong napatahimik na syudad? Na bundok? Meron na ba kayong lugar na naalisan ng droga? Meron na ba kayong nagawa para tumaas ang ekonomiya natin? O kontra kaliwa, kontra kanan lang kayo? Depende sa lagay. Ako yung nagtatanong lang, hindi kita pinagbibintangan. Pero legit yung tanong ko. Sa tingin mo may naniniwala sa sinasabi mo? Except the people, the likes of you. Alam nyo na kung ano to. Next po. Alam nyo po kung bakit minamadali itong impeachment. No, para masimulan. Ito po ang dahilan. Pakinggan nyo po yung sasabihin ni Kong Mike. Dahil ito ang isa sa dahilan patungkol sa pagmamadali sa impeachment ni BP Sara. I have here the copy of the Ombudsman complaint. Ito po yung complaint na i-file at ipa-file ni Ombudsman Boying Rimulya. Nung binasa ko to, 61 pages, nagulat ako doon sa nilalaman ng kasong ito. And basically, ano po yung sinasabi ng kasong ito? Number 1, may sindikato talaga sa pondo ng gobyerno. Sinindikato at kasama si Speaker Martin Romualdez. Yon. So alam nyo na. At alam natin yung galaw ng Kamara doon sa impeachment ni BP Sara ay connected dito. Dahil sumisingaw na tong baho ni Martin Maleta. Si Boying, nilalaglag na siya. Diba? May sindikato at pinangalanan na ni Boying sa kaso, dyan sa 61 pages na kaso na yan, na ang isa sa mga sindikato, si Martin Maleta. Pero masama nito, yari ito si Boying. Bakit? Ginagamit niya yan eh. Ginagamit niya. At yan ay tutungo kay Bongbong Marcos. Kasi ginagamit niya ang salaysay ni Gutesa. Ginagamit niya ang salaysay ng mga 18 Marines. Isa rin doon sa tinuturo si Bongbong Marcos, di ba? So lagot din si Bongbong. Pero wag muna nating puntahan yun. Baka mapagalitan ni Bongbong si Boying, hindi tutuluyan. For the meantime, tuluyan muna si Tambaluslos. Ako'y naniniwala
ng talagang pinaka-head, pinaka-mastermind si Bongbong Marcos. Sunod si Tambaluslos. Pero dito muna tayo kay Tambaluslos. Para hindi maunsimi. Kasi nga, siya ang nireklamo ni Boying. Alam naman natin, si Boying kakampi, si Bongbong Marcos. So, ang dinidiin dito, si Boying, kasi ganyan sila eh. Pag malalaglag na sila, maghahanap sila ng may ibang madidiin. Okay? Pero totoo naman. Ito ngayon ang ginagamit pantakip sa balita para makalimutan ng tao ito. Kanina lang po, lumabas po sa Facebook ko. Panuurin nyo po. Sa Facebook ko, Coach Oli News 2. Nandoon po, nilabas ko. Kung hindi nyo pa po napanood. Yung usapan ni Gutesa at nung asawa. Tinatakot siya ng grupo ni Tambaluslos para palitan yung mga salaysay niya na sinabi sa Senado at ituro si Marcoleta at saka to si Vice Defensor. Ganun po kagago itong si Martin Maleta. Panurin niyo po yun. Eto na po. Ididiin na po si Tambaluslos. Sa pagnakaw sa pondo ng gobyerno. Number 2, sinasabi niya, totoo ang sinasabi ni Saldico. Dahil nandito at quoted yung video footages ni Saldico. Yon. So, sinasabi, tama yung sinabi ni Saldico na itinuturo si Martin Maleta. Naku, yari, pinagdiinan ka na. Hindi lang nababanggit si Bongbong Marcos, kaya alam baka mag-backfire. Yan yung sinasabi ko. Dahil binanggit din ni Saldico na nag-deliver siya ng maleta sa Malacanang. Pero dito muna tayo kay Tambaluslos. Yan ang diniin ni Boying. Yan yung kinasuhan dyan sa 61 pages na yan. Okay? Nako, yari. Ngayon sa akin, sa personal kong interest, hindi naman personal na interest, personal kong pagmamalasakit, binigyan diin at sinabing tama at ginamit ang affidavit ni Sergeant Gutesa. Andito po. Sinasabi nila, yung sinabi ni Gutesa na nag-deliver ng 46 luggages, deliver sa bahay ni Speaker Martin Romualdez kasama sa affidavit. Yon. So sa madaling salita, itong executive na bata ni Bongbong Marcos na si Boying Remulla, tama yung sinabi ni Gutesa na nag-deliver ng 46 na maleta sa bahay ni Martin Maleta. Na pilit pinapapalitan yung salaysay ni Gutesa. Pinababago, ibinidyo pa. Na ngayon nilabas nung asawa yung sinabi, yung video na sinasabi nung asawa ni Gutesa at ni Gutesa na pinipilit sila ni Tambaluslos bumaligtad. Paano? Kinasuhan ka na. Naniwala na ang ombudsman. Madidiin talaga dito si Tambaluslos. Kaya magmadali ka na, Tito Soto, fourth win para matakpan to. Sinabi po dito na tama ang sinasabi ng 18 Marines. Tama si Saldico, tama si Gutesa, tama ang 18 Marines. Mind you, sinabi rin ng 18 Marines, itinuro din, nag-deliver sila sa Ilocos Norte. Pero dito muna tayo kay Tambaluslos. Siya ang nireklamo ng ombudsman. Naku, yari. Laglagan na dis. Gusto nyo malaman kung may mga prinsipyo? Yung mga vloggers ni Tambaluslos? Tingnan nyo magbabaligtaran niyan. Partikular, yung sinabi ni Sergeant Esquivel at Sergeant Navidad. Bakit? Dito magugulat kayo. Pinapunta sila sa NBI. Naalala ninyo? Merong 6 na napapirma. Ayaw pumirma ng lahat kasi nga naguguluhan dahil iba-iba yung tanong. But it so happens
si Esquivel at si Navidad, napapirma nila. Pero nagulat to ako. Yung NBI na yon na pinirmahan ni Navidad at Esquivel ang ginamit sa kaso ng delivery ng pera kay Speaker Martin Romualdez. Naku, patay. Hindi lang si Ombudsman, hindi lang si Boying. Sa NBI din, nung pinapirma, nako, ang dinidiin, si Tambalos, laglagan na ito. At sinabi pong nakalagay dito na ang mga bahay ni Martin Romualdez sa Forbes Park, sa McInerney Road, ay bagsakan ng pera. So, ang una niya sinabi, may nakawan ng pera, ito ang katotohanan, at nang meron kayong skema ng pagnanakaw ng pera, at sinabi niya na may personal knowledge ang mga nag-deliver na pera in the person of Sergeant Gotesa, Sergeant Esquivel, and Sergeant Navidad. At ano pa hong sinabi? Ang mga taong to, katulad ng sinasabi namin dati, walang personal na interest. They have no interest. In fact, they're subjecting themselves to personal danger. Yun. Yun ang kinaibahan. Etong kinaibahan ni Gotesa kay Madriaga. Itong kinaibahan ng itong 18 Marines kay Madriaga. Wala silang pakinabang. Wala silang natanggap na maleta. At the same time, may ebidensya. Ito sila Madriaga ni walang maipakitang ebidensya. Ito ang daming ebidensya. Sangkatutak po ebidensya. Kaya nga dapat, kumilos ang Ombudsman, kumilos ang NBI, kumilos na rin ang Senate. Ang Congress, wala ka nang aasahan. Bata ni Tambaluslos yan. Hindi man lahat, pero marami siyang bata. Yung mga ahensya na dapat kumilos na. Para itong ghost projects na ito, itong talamak na pagnanakaw ni Martin Maleta, ay matuldukan na. Ang problema, yung Senado, iba gusto asikasuhin. Sana naman, tuloy-tuloy, asikasuhin ito ng NBI ng minsan, yung NBI, iba rin ang inaasikaso. Itong Ombudsman, iba rin ng dapat magtulong-tulong na. Nakalagay po dito, wala silang interes, wala silang kinita dito, at ipinapahamak pa nila ang kanilang sarili. At pamilya. Maaaring magkakaso o yung personal na kanilang seguridad. Ang panguliho ditong sinasabi na may mga tinayong dummy si Speaker Martin Romualdez. So ako ho, nagpapasalamat kay Ombudsman Boying Remulla sa kasong ito. For the first time, outside of the hearings of Congress na wala naman, but the Blue Ribbon Committee hearing, the ICI hearing, for the first time, nagkaroon ng recognition, nagkaroon ng pagkilala, ang pinakamataas na ahensya ng gobyerno laban sa korupsyon, which is the Ombudsman's Office. Ang kaso po dito ay plunder, graft and corruption. Palakpakan. Sa Banateros, pag tama, tama. Pag mali, mali. So, tama itong ginagawa ni Boying. Palakpakan natin. Fair naman tayo eh. Di ba? Kasi hindi nila ni-recognize itong si Gutesa. Ni ayaw ipatawag ni Pinky Lacson. Itong 18 Marines, ayaw ipatawag ni Pinky Lacson. Si Boying Remulla, ginamit yung testimonya ni Gutesa, ni 18 Marines at ni Saldico. Di shoot sa banga. Tama ba siya? Tama yung ginawa mo, Boying. Kaya pinapalakpakan kita dyan. Kaya lang, sana tuloy-tuloy. Pag sa bandang huli, itinuri si Bongbong Marcos, sana manindigan ka rin. Pero, okay. Good yan. Good yan, Boying. Basta tuluyan, ha? At itong pag-file na to, napakalaking bagay na kung saan makikita natin ang katotohanan. So, hindi ko ho mapakita mismo yung may pirma
dahil baka mapahamak naman yung mga taong involved. Pero 61 pages po to at nasa page ko mismo. Yung particular na binabanggit tungkol dito sa kaso ng Ombudsman laban kay Speaker Martin Romualdez. Plunder, non-bailable, at makukulong at maiipit ang lahat ng bank accounts ni Speaker Martin Romualdez. Palakpakan naman. Pag nangyari yon, Pag nangyari yon, malapit na po tayo sa tagumpay natin na mahabol ang mga mastermind. Makulong lang si Tambaloslos. Non-bailable. Yan ang dapat kinukulong. Hindi kung sino-sino. Kaya nga ang nangyayari po ngayon, unahan. Unahan kung maglalabas ng balita, maglalabas ng ebidensya laban sa mga mastermind ng ghost projects o mauuna sila na pagtakpan yung balita. Yan na po ang nangyayari ngayon eh. Di ba? Bibigyan ko po kayo ng isa pang na dapat ito ay pantakip din nila sa balita. Ito ay diversion. At ito ay hindi siya ang dapat nakukulong. Okay po, maraming salamat po. Huwag pong kakalimutan na i-like po itong video na ito. And sana po, doon sa mga hindi pa po subscriber ni Coach Oli, subscribe po kayo. Huwag niyo pong kakalimutan, Coach Oli News, abangan ninyo ang aking mga nilalabas na mga videos, mga vlog. Maraming salamat po. God bless everyone.